Nasaan ako? Hindi ba't siya ay nagsasagawa ng pag-akyat at pagsubok? Ang patriarka ng ating sekta ay nagsanay ng 1,000 taon. Naghihintay ako ngayon para kumpletuhin ang elixir na pumipigil sa kidlat. Pagkatapos ng pagsubok siya ay magiging isang Diyos. Kinamumuhian ko siya. Anong kakaibang pakiramdam? Tama na ba ang paghawak mo? Dalawang taon na ang nakalipas ganito ka nagplano. Umakyat sa aking kama at pinilit mo akong pakasalan ka. Kung ikaw ay naging masunurin, hindi ko sana kailangang tiisin ka. Ngunit ang ugali mo ay hamak na nagdulot ng alitan sa aking ina at kaguluhan sa bahay. Hanggang sa ikaw ay itinulak si Yongshi sa tubig. Hindi ko na ito matitiis. Ngayon aalisan kita. Ano tong kwento ng pagkahulog sa tubig? Nasaan ako? Hindi ba't nabigo ako sa pag-akyat at namatay ako sa pagsuka ng dugo? Gintong nanmu. Kung ang aking alchemy cauldron ay nagkaroon ng material na ito, hindi sana ako nabigo sa huling sandali. Anong pinagsasasabi mo? Wow, bulag ka talaga sa pera. Songqing, tigilan mo ang pagiging tanga. Mahal na kuya, nakikita kong madilim ang iyong noo, napapalibutan ng madilim na enerhiya, mukhang magkakaroon ng madugong kapahamakan. Ano? Ngayon ay ang iyong maswerteng araw. Ako ang dating master ng sekta. Ako mismo ang makakapag-ayos nito para sa'yo bilang kapalit. Bigyan mo lang ako ang maliit na halagang ito at tayo ay magiging maayos. Songqing, huwag mong isiping makakatakas ka kung ikaw ay magwala dahil ikaw ay nagpupumilit na huwag sirain ang kasal. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi iwanan ng aking asawa. Sinabi ko sa'yo na haharap ka sa isang madugong kapahamakan. Songqing, Tingyuan. Alam ko, ayon sa libro ng mga spells, buksan ang pangatlong mata. Ang nakita ko, ito siguro ang kinabukasan ni Lu Tingyuan. Ha? Bakit siya napakahina? Sandali, tigil mo. Hindi ko nakita ng malinaw. I-rewind mo ng kaunti pa. Oh, kaya siya ay palaging nilason ang kahabag-habag na ito. ikaw. Nilason siya ng matagal na panahon ng babaeng kanyang iniibig na magdudulot ng pagkawala ng lahat ng kanyang kakayahang pangmandirigma. Sa huli, siya ay inakusahan ng pagtataksil. Namatay siya sa larangan ng digmaan. Anong malungkot na kapalaran ito? Ikaw. Anong sinabi mo? Kuya, wala kang swerte. Gusto mong baguhin ang kapalaran mo? Ako, ang patriarka ng Taoist clan, henyo ng esoteriko, kaya kong baguhin ang kapalaran mo sa halagang 100 na tael ng ginto lamang. General, ipinaalam ko sa iyo, malinaw ang isip ng ginang, ang pulso ay matatag, normal ang lahat. Paano posible? Mula nung siya ay nagising ay kumilos na parang baliw, parang ibang tao na siya. Nakarating ako sa katawan ng kahabag-habag na ito, ang orihinal na asawa. Pasensya sa aking pagiging direkta. Pero ginang, maaring gano'n na siya talaga nun paman. Matagal na nilason ng babaeng minahal niya ang naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng kanyang kakayahan. Sa huli, siya ay inakusahan ng pagtataksil at namatay sa larangan ng digmaan. Anong malungkot na kapalaran? Songqing, ang sinabi mo ay Tingyuan. Tingyuan, kumusta na ang iyong sugat? Songqing, may mukha ka pang manatili rito? Kung hindi para sa'yo, nasugatan kaya ang kuya ko? Bilis, mahal, bilis!
Nako. Nadaya sa pag-ibig at sa pera. Ipinagbili pa siya sa bahay aliwan ng kanyang asawa at kerida. Nagkaroon siya ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik at nagpakamatay siya sa ilog. Anong drama? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Hinahamon mo ako? Huwag magsalita ng kalokohan. Hindi pa ako nagsalita. Saan nanggaling ang kwentong sumpa? Ikaw? Tinglan, Hindi lang malas ang kapalaran niya. Bukod pa riyan, sira ulo siya. Ikaw? Nalaman mo lang ito nang ikaw ay mamatay, ang dahilan ng pagkamatay mo. Sige, kapag namatay ka, magbibigay ako ng magandang libing para sa iyo upang ang iyong susunod na buhay ay maging ligtas at masagana. Kapatid, narinig mo ba ang kanyang sinabi? Ano, yung ate Song kanina, malinaw naman na hindi siya nagsalita, 'di ba? Kung iyan ba ang tinig ng puso ni Song Qingye na naririnig ko? Ting Yuan, ito ay masustansyang sabaw na espesyal kong inihanda para sa'yo. Hindi dapat kang pumunta ngayon magturo sa mga sundalo kung paano bumaril. Uminom ka pa ng kaunti para may lakas mamaya. Ito pala ay nakakalasong gamot na hinalo sa masustansyang sabaw. Isang tasa araw-araw at ang iyong lakas ay mawawala. Sa pag-aakbay sa iyo araw-araw, ang iyong panloob na lakas ay mawawala. Sayang naman ang manliligaw na iyon, hindi lang siya walang alam, kundi buong puso itong tinatanggap. Nalaso ng sabaw na ito. Paano posible? Matagal nang nababaliw sa pag-ibig sa aking kuya. Kung hindi si Song Qingye ang kumuha ng kanyang pwesto, Yongxi ay magiging kapatid na babae ko. Yunshi at ako magkasama tayong nakipaglaban sa larangan ng digmaan na ilang beses nang nanganganib ang aming buhay. Paano niya ako sasaktan? Anong kalokohan? Sumagot siya. Darang, inumin mo ang sopas na ito, mamahinga ka sa kapayapaan. Ang sopas na ito. Ano ang meron? Bakit parang napaka-nervyosa ni Yunshi? Kung tamang hula ng Song Qingye, may problema nga ba talaga ang sabaw na ito? Anong mga sangkap ng sopas na ito? Gumamit ako ng astragalus, angelica, codonopsis at iba pa. 18 uri ng bihirang sangkap na panggamot. Anong problema, Ting Yuan? Meron ding nakahandang aconite, ginkgo, at iba pa. 88 uri ng nakalalasong sangkap. Ate, sa paggamit ng medisina, dapat banggitin mo lahat ng sangkap. Paano nangyari yon? Ate Yunshi, bakit hindi mo muna tikman? Kuya ko siya, ayaw niya sa mapait. Paano bigla siyang nagkamalay? Nag-aasta pa ring bata si Ting Yuan. Gusto niyang lambingin ako, 'di ba? Okay na. Hayaan mo akong makatikim muna para kay Ting Yuan. Sabi ko na nga, walang problema si Ate Yunshi, di ba? Ganun na lang niya kamahal ang kuya ko. Paano ko magagawa ng masama ang kuya ko? Kunwari na lang na nabunggo kita. Tapos, samantalahin mong itapon lahat ng gamot. Ang mapagbigay na ito, ang galing mo talagang umangkop. Imposible. Hindi ganong klaseng tao si Ate Yunshi. Isang taong napakasama. Aray, Hula na naman niya. Kuya, tingnan mo agad. Ang loro na yan, patay na siya. Ito ba'y gamot? Tumahimik ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Ting Yuan, hindi sinasadya ni Ate Song yon. Siyempre hindi. Di sinadya mo. Hindi dapat sinasabi niyan. Ate Song, ibig mong sabihin na sinadya kong mahulog? Hindi ba? Bakit ko gagawin yon? Di dapat magtanong ka, ang loro na yan. Ano na namang kasalanan ang nagawa niya? Lason! Ikaw. Masamang babae! Masamang babae! Masamang babae! Umalis ka. Ting Yuan, hindi ko inakala na si Sister Song ay kinamumuhian ako ng ganito, ay umabot pa sa punto na inutusan ang kanyang loro na atakihin ako. Bakit kita kinamumuhian? Siyempre dahil gusto makipaghiwalay sa'yo ni Ting Yuan. Pero kami ni Ting Yuan, tunay kaming nagmamahalan. Sister Song, pakiusap, pagpalain mo naman kami. Hindi totoo yan. Bagamat ako'y iniligtas ni Yunshi sa larangan ng digmaan, hindi ako nagkaroon walang hindi angkop sa kanya. Malinis naman ang relasyon naming dalawa. May asawa na ako, kung may relasyon ako sa kanya, hindi ba kahiya-hiya yun? Wala talagang posibilidad na gawin ko ang ganoong bagay. At saka kung papayag kang makipaghiwalay, handa si Ting Yuan na bigyan ka ng 1,000 onsa ng ginto.
bilang kabayaran. Hindi pa ba sapat yan para sa'yo? Ginto. Sa pera, kaya kong itayo muli ang pugon ng alkimiya at muling umakyat. Tinatanggap ko ang paghihiwalay. Bilis, dalhan niyo ako ng 1,000 onsa ng ginto. Ang nangyari ngayon ay medyo kahina-hinala. Ang sinabi ni Song Chingge, totoo ba talaga yan? Kailangan pang linawin. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Kung totoo ang sinabi niya, magbabago na talaga ang kapalaran ko. Tinglan, isama mo muna si Yunshi. Oh, tara na. Sa lahat ng mga taong ito, lagi kong inisip na matapat at mabait si Yunshi. Sa liwanag ng araw na ito, ang nakikita ko sa kanya noon ay maaaring hindi totoo. 1,000 onsa ng ginto. Ang babaeng yon. Pumunta ka sa likod ng tabing. Kailangan kong magpalit ng damit. Sayang, hindi na kailangan ng maraming drama. Ikaw, sa huli. Ang tabing mo. Kahina-hinala ang kalidad. Dito ka lang. General, ang paligsahan sa pana ay magsisimula na. Naghihintay lang sila sa iyong pagpasok. Kalimutan mo na. Sumama ka sa akin. Sister Yunshi, ang pangunahing premyo sa paligsahang ito sa tiyak na mapupunta pa rin sa iyo. Lahat ay napakagaling. Sino pa ang mas magaling kaysa sa iyo? Alam ng buong kampo na, maliban sa kuya ko, ikaw ang pinakamagaling sa pana. Dumating na ang binatang general. Anong ginagawa ni Song Chingge dito? Bakit ka pumunta? Ikaw pa rin ang nanggugulo. Pupunta ba rito ang kuya ko? Pwede bang huwag kang masyadong magpakita sa publiko at huwag ikahiya ang aking kapatid? Yize, huwag kang mawalang galang. Para sa babaeng minahal niya ng labis, namatay siya nang alisin ang kanyang puso at atay. Ang pagkamatay na iyon ay mas malungkot pa. Ang pamilyang ito, nababalot ba ng engkanto ang lahat? Ano ang sinasabi mo? Xiao Yi. Ikaw ba yon, Xiao Yi? Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Kahit ang pinakamahalagang bagay para sa isang lalaki ay hinugot. Napakalaking galit siguro iyon. May lakas ka bang sumumpa sa akin? Nababaliw ka ba? Kuya, narinig mo rin ba? Siya! Yize, huwag kang padala sa bugso ng damdamin. Tingyuan, nandito ang iyong pinakamahuhusay na mga lalaki. Sister Song, bilang isang babae, nandito siya. Hindi ba ito isang bagay na hindi nararapat? Bakit hindi posible? Hindi ka rin ba babae? Paano ka makakapantay kay Ate Yunshi? Si Ate Yunshi ay isang pambihirang babae. Noong panahong iyon kasama kami sa larangan ng digmaan, nasa loob ka pa ng bakuran, nagbuburda tulad ng isang dalaga. Totoo. Yunshi, iniligtas mo ako. Lumalabas na ikaw ang nagligtas sa akin, Yunshi. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pinoprotektahan mo siya tulad ng isang aso sa kanyang amo. Sayang naman at inilagay mo ang iyong tiwala sa maling tao. Ang mamamatay tao na nagtangkang patayin ka ay ipinadala ni Yunshi. Ano? Hindi. Hindi gagawa ng ganoong bagay si Ate Yunshi. Maaaring noong ako'y iniligtas ni Yunshi ay sadyang pinaplano rin. Tingyuan, natatakot lang ako na natakot si Ate Song. Pagkatapos ng lahat, bilang isang marupok na babae tulad niya, sa pagkakita ng pana at mga palaso, hindi maiiwasang matakot siya. Hindi naman masama, nagtataka lang siya. Bukod pa riyan, ang mga babae ay hindi dapat nakakulong sa kanilang mga bahay. Ano ito? Alam ko na, pumunta ka rito para mapahiya. Ngayon, ang paligsahan sa pagbaril ng pana. Ito ang mga pana at panandata na ginagamit ng mga sundalo. Paano ito ginagamit? Hayaan mong ipakita sa iyo ng binata. Siyam na singsing.
Easy, ang galing mo na sa panaano. Yung si, ang aking kasanayan sa paano siya makakapantay sa'yo. Ang premyo ng paligsahang ito sa pagbaril ay tiyak na mapupunta pa rin sa'yo. May premyo? Gusto ko ring sumali. Ikaw, hindi mo man lang mahila ang pana, diba? Paano makikipagpaligsahan? Song, alam ko na. Patuloy ka pa rin dahil kay Ting Yuan sinisisi mo ako sa diborsyo. Pero hindi naman kailangang magmayabang sa harap ko. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Siyempre may kinalaman ito. Ang kasanayan sa pagbaril ni Ate Yunxi ang nagpapaubaya sa akin sa kanya. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa pagbuburda sa hardin. Hindi ito lugar para sa'yo. Song Chingge, matagal na akong nasa hukbo. Matagal na akong nagpapana. Ikaw na lumaki sa ginhawa ng tahanan bilang isang maselan na babae. Naglakas loob kang makipagpaligsahan sa akin sa pagbaril. Mayabang ka. Ize, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang pagpapana ay isang sining na nangangailangan ng parehong lakas at teknik. Hindi mo pa nasubukan, madali kang masasaktan. Ikaw rin sa tingin mo hindi ko kaya? Ate Song, para sa kabutihan mo lang sinasabi ni Ting Yuan, pagkatapos ng lahat sa harap ng publiko, ikaw bilang kanyang asawa, kung mapapahiya ka, hindi ba't mapapahiya siya? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Bakit mali ang pagkakaintindi ni Yunxi sa sinasabi ko? Hindi maganda ang busog na ito. Ano ang alam mo? Ang mga busog na ito ay espesyal na idinisenyo para sa mga sundalo ng hukbo. Sa tingin ko, hindi mo nga kayang hilahin ito, di ba? Ate Song, espesyal ang kwerdas ng busog na ito. Hindi ito tulad ng sa inyo, sa sala ng mga babae, ang kwerdas ng mga instrumentong pangmusika. Kung walang lakas ng katawan, imposible para sa isang ordinaryong tao na mahila ito. Ate Yunxi, huwag kang makipagtalo sa kanya, parang patay na pato, palaging may dahilan. Naghahanap siya ng dahilan. Ate Song, kung aamin ka ng pagkatalo ngayon, maaaring isipin ng lahat dahil sa pagmamahal kay Ting Yuan na ang nangyari kanina ay hindi kailanman nangyari at ako hindi kita pagtatawanan. Sinong nagsabing aamin ako ng pagkatalo? Ang sinasabi ko, ang busog na ito ay masyadong magaan. Nakakatawa Song Chingge, kung maghahanap ka ng dahilan, humanap ka ng maganda. Ang mga busog na ito, kahit ako, kailangan ko ng buong lakas para hilahin ito. At ikaw, ang sabi mo masyadong magaan. Masyadong magaan ang busog na ito. Tingnan mo, parang naghihilamos ka lang ng bulak. Ito, paano nangyari yon? Ate Song, may ginawa ka ba gamit ang busog bago pa man ang oras? Ganun nga, siguradong may inihanda ka ng maaga. Talaga bang para humanga ang kuya ko, nagkakalat ka lang? Ang maruming puso, lahat ng nakikita ay madilim. Ikaw mabuti. Ate Song, sabi mo magaan na magaan ang busog na ito. Ang daming busog dito, pwede kang pumili ng iba ha? Sige na. Ang pangit naman nito. Napakaliit naman nito. Ano? Maganda ito pero walang silbi. Gusto ko ito. Mali ba ang narinig ko? Gagamitin ba niya talaga ang isang triple bow crossbow para umatras? Huwag kang masaktan. Para lang magyabang. Song Chingge, kapag nagyayabang ka, gamitin mo ang utak mo. Ang crossbow na ito, kahit 8 malalakas na lalaki ay hindi kayang hilahin ng sabay-sabay. Ikaw yan. Paano nangyari na dati? Hindi ko alam na napakalakas mo pala. Magsimula na tayo. Song Chingge, sigilan mo ang pagpapapansin. Ano naman, kung kaya mong galawin ang isang malaking crossbow. Ang pagpapana, hindi lang ito tungkol sa lakas ng katawan. Ang mahalaga ay tumama sa target. Sa bibig mo ba hinuhugot ang mga palaso mo? Ikaw, Ang daldal mo naman. huwag kang umiyak bago mo makita ang kabaong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pagkakaiba natin. Wow, perpektong tira! Hindi nakakagulat, si Ate Yunxi nga talaga. Song Chingge, nakita mo ba ng maayos? Tama sa gitna ang tira ni Ate Yunxi. Kung gusto mong tumakas ngayon, huli na. Maghanda ka na para patahimikin ka namin. Ize, magsalita ka ng maayos. Bakit ako tatakbo? Bakit napakakalmado ni Song Chingge? Marunong ba talaga siyang magpana? Song Chingge, walang silbi ang pakikipaglaban mo.
Sa tingin mo ba talaga kaya mong makipagkumpetensya sa akin para makipaglaban sa akin? Isa-isa, napakabagal naman. Sabay-sabay na kayo. Paano nangyari? Bakit hindi posible? Isang nakakainip na pagsasanay lang ito. Nakakainis. Sa layong 3,000 milya, kaya ko pang tumira ng lamok. Paano nangyari? Napakaliit ng lamok na ito at mabilis lumipad. At ang palaso ay napakalaki, maaari bang tirahin? Ha? Anong ginagawa mo? Iwan mo sa baba. Imposible. Talagang imposible. Paano si Song Chingge? Maaari bang maging ganoon kagaling? Dati, malinaw na siya ay isang walang kwentang unan. Ano ang kanyang pinagmulan? Hindi ba't kahanga-hanga ang asawa ng general? Ang asawa ng general, maaari kaya niya kaming turuan? Kami rin sa larangan ng digmaan, tumira ng dahon sa 100 hakbang. Ipakita mo sa amin. Siyempre. Bayaran mo lang ang matrikula. Kung hindi niya ako bibigyan ng 1,000 tael ng ginto, ako na ang bahala. Lahat ba kayo ay libre? Hayaan mo! Ngayon ang handaan para sa kaarawan ni inay. Huwag kang mahuli. May masasarap na pagkain sa handaan. Sige. Parang isang ninuno na dumadaan sa mga pagsubok para umangat. Puro gamot lang ang kinain ko sa buong taon. Matagal na akong hindi nakakain ng masarap. Inay. Song Chingge, ngayon sa handaan para sa kaarawan ni Inay, paano ka nakarating ng walang dala? Ganito ba ang pagpapakita mo ng respeto? Inihaw na pato, inihaw na manok, inihaw na gansa. Madam Lu, kamakailan ko lang narinig na si Madam Lu ay nagkaroon ng bangungot. Sinikap talaga ni Yongsi na hanapin isang piraso ng sinaunang insenso na may epektong pampakalma at pampatatag. Nais kong ibigay kay Madam Lu ang kasaganaan na kasinlaki ng karagatan, naway maging mahaba at masaya ang kanyang buhay. Isinaalang-alang si Yonsi. Hindi tulad ng iba na walang respeto at walang ipinapakitang paggalang. Mura-mura. Pagkaraan ng 1 taon, wala ka ng pagkakataon na murahin ako. Ang panganay na anak na lalaki ay namatay sa labanan. Ang pangalawang anak na lalaki ay inagawan ng puso at atay. Ang bunso na babae ay nagpakamatay sa ilog. Ang pamilyang Lu ay napagbintangan ng walang kasalanan. Nagtaksil sa bansa sa pagnanakaw sa kaaway. Ay, ang asawa ko, biniti ng mga kabayo. Ako mismo, sa pagkabigo, inatake sa puso. Dumugo ako at namatay. Ay, pamilyang winasak at mga taong namatay. Paano mailalarawan ang ganitong trahedya? Anong sinabi mo? Anong sinabi ko? Inay, kumalma ka po. Di naman siya nagsalita kanina. Ang narinig ko kaya ang mga iniisip niya? Kanina lang, nasa archery range si Song Chingge. Kanina lang. Gusto ko lang sanang itanong sa'yo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Itong mabuting ginong Yize, kitang-kita kong berde ang mukha mo. Anong problema? Kung hindi dahil sa isang lalaking nakatakip sa'yo, parang lubak-lubak ang love life mo. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Nagtanong pa siya kung anong ibig sabihin nun. Itong tanga, ibig sabihin ang kabit mong adi mapaghiwalay. Kumikindat siya sa ibang lalaki, kaya pala ang kapal ng mukha ng kabit mo dahil sa itsurang tanga. Kahit na nasa harapan niya, naglalandi sa ibang lalaki at di man lang niya napapansin. Masamang babae, hinahamon mo ako ng ganyan? Di ka ba natatakot na patayin ka niya? Hoy, Yize. Kumalma ka. Song Chingge, alam kong ikaw ay kinamumuhian mo, Yize, pero di mo rin dapat gamitin ng mga salitang napakasakit para usugin siya. Di ko siya inusog. Kawawa naman hanggang ngayon di pa rin niya alam ang kanyang kabit ay kasama ngayon ng iba. Habang ginagawa yon, maligayang bati ang kabit mo. Magkakaroon na siya ng panibagong asawa. Song Chingge, papatayin kita.
Anong nangyari ang kanyang kabit sa labas? Bakit babae, itong kabit mo ay lumabas na ng palasyo? Palang pala, hindi pala yon isang dalaga, isang yunuko pala. Dahil sa makapal na makeup sa muka, paano mo malalaman kung lalaki ako o babae? Nangyayari lang pag gabi na. Pinipiringan ng tangang yon. Akala ng tangang yon nakakatawa yon. Ting Yuan Tinglan. Halika rito. Inay, Bakit ko naririnig ang kanyang boses sa loob ng isip? Naririnig mo ba ito? Oh, Kaya totoo ang sinasabi niya? ang ilang mga bagay ay napatunayan na totoo. At ang pangalawang kuya? sinabi ng pangalawang kuya noon na ang kanyang amo ay naglingkod sa palasyo, siya ay umalis sa palasyo sa isang tiyak na edad. Sa wari ay ganun pala ang klase ng serbisyo. Paano ako nagkaroon ng ganoong katangahan? Hindi niya maaaring pag-iba-ibahin ang mga katulong at mga yunuko. Inay, maupo muna kayo. Song Chingge, lumalampas ka na. Paano ka makapagsisinungaling ng gano'n ng amo ni Yize? Paano mo nalalaman na ito ay isang kasinungalingan? Pumunta ka ba at gumapang sa ilalim ng kanilang mga kama? Ako, Paumanhin Ate Yunshi, hindi ito sinasadya. Ate Song, nais ko lang sabihin, ang isang bagay na makatarungan. Bakit mo ako kailangang pahiyain ng ganito? Ako ay isang taong nagdaan ng maraming taon sa larangan ng digmaan. Hindi tulad ninyo, ang mga babae mula sa loob ng tahanan na puro marurumi lang ang iniisip araw-araw. May dalawang babae mula sa loob ng tahanan dito. Hulaan mo kung sino ito. Ate Yunshi, kaya ganito mo kami hinahamak. Ako, hindi ko ibig sabihin yon. Ting Yuan, wala akong ibang hangarin kundi mabuti. Ate Song, bakit mo binibigyan ng maling kahulugan ang mga sinasabi ko? Tama na, hindi na kailangang magsalita pa. Simulan na natin ang pagkain. Halika tayo'y uminom. Mabuhay, tayong lahat ay uminom. Kumuha tayo ng iba. Halika na. Ate Song, alam kong galit ka pa rin kay Ting Yuan ay humiwalay sa iyo dahil sa akin. Kasalanan ko iyon. Hindi ko dapat ikinagalit ka. Handa akong humingi ng tawad gamit ang basong ito ng alak. Ate Song, maari mo ba akong patawarin? Ate Song, hindi ka umiinom. Ayaw mong tanggapin ang aking paghingi ng tawad? Kaibigang yun, ang iyong tiyan kang na rehiyon ay lumubog. Ang iyong noo ay tila namumula. Ito ay tanda ng problema sa pag-ibig sa iyong kapalaran. Kung titigil ka sa tamang oras, marahil maaari mo pa rin. Ting Yuan, ayaw pa rin ni Ate Song tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ano ang gagawin natin? Si Yunshi ay nagpakumbaba na ng husto. Uminom ka na lang. Oh. Hindi katakatakang ang buong pamilyang Lu ay namatay ng malungkot. Ang IQ ng pamilyang ito ay talagang hindi nabanggit ng kuya ang pangalawa na kapatid, ni ang nanay, ni ang bunsong kapatid na babae. Kung ang inumin ay mayroong kahit anong idinagdag, kaya ikaw na ang uminom nito. Ang alak ba na ito ay talagang may droga? Oh, Song Ching. Hindi. Ang kapatid ko ay napaka-brutal. Sister Song, gusto ko lang makipag-inuman sa'yo. Bakit mo ako ginagano? Ang alak ba talaga ay may droga? Kung normal drink lang, kaya ikaw mismo ay makakainom, hindi ba? Ting Yuan, Sister Song ay hindi pa rin ako pinapatawad. Ano ang gagawin ko? Siya ay palaging nag-iiba ng mood, hindi rin ako makakontrol sa kanya. Tinglan, Bakit hindi mo ulit tanong ang kapatid ko? Huwag mo akong tingnan. Ngayon, hindi ako maglakas loob na istorbo siya. Ang mga bagay ng mga bata bilang adult, hindi ako makikialam. Paano siya magiging eunuch? ngayon Yongsi ay hindi naging magalang. Dapat lahat tayo ay masaya. Nagdiriwang ng birthday ng ginang.
Nais ko na ang ginang ay magkaroon ng mahabang buhay tulad ng Immortal Pine. Hindi lang ako ang ginamitan ng droga. Ibalik ang alak sa lahat ng tables, sila ay ginamitan ng droga. Parang hindi lang ako ang target, isang tao lang ang dumating. Ting Yuan. Ginamitan niya ng droga ang lahat. Ano ang gusto ni Yunshi? Siguradong nagbibiro lang siya. Sister Yunsi ay uminom din ng alak noon, pero sa pagtingin sa kanyang hitsura, parang walang anumang abnormality. Talagang si Song Chingge ay nagkakalat ng chismis tungkol sa kanya. Sige, Ginagamit niya ang kanyang internal energy para ilabas ang alcohol. Nagkaroon ng droga sa alak. Song Chingge, hintayin mo ako. Kung hindi lang dahil sa mahalagang bagay na ito mamayang gabi, hindi kita hahayaan umalis ng ganun kadali. Anong gagawin? Anong gagawin? Gusto kong makakita ng kaguluhan. Paano kung makipagtulungan ako ng kaunti? Makikipag-away ka sa akin, mukhang hindi mo kaya. Binibining yun, parang namahulog sa aking mga bisig. Malamang pupunta si Shen Tiankuo para batiin ka sa iyong kaarawan. Kung malaman niya na lahat ay nadroga, magiging malaking problema yon. Hindi natin siya pwedeng papasukin ngayon. Binata Shen, Ate Tinglan naghihintay sa silid ng kanlurang pakpak. Pumunta ka na agad. Aray! Ginamit niya ang kanyang mga mata para akitin ako. Sigurado ka bang tama yon? Ang taong naghihintay sa iyo sa silid sa kanluran ay si Lu Tinglan at hindi ikaw? Malalaman niya ni Binata Shen kapag pumunta siya roon. Dawari, ha 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 ha. Mabuti na lang na nahimatay, umalis na rin. Akin na lahat tong pagkain. Bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? kuya, tayong lahat ay magkakasamang mandirigma. Bakit tayo pinatumba ni Yunshi? Tama, kuya. Si Yunshi na ito. Ano ang balak niyang gawin? Ate, sabihin mo agad sa akin. Eksakto, pagkatapos mag-usap ng buong gabi, mga bagay na ayaw kong marinig. Ngayon tumahimik na siya. Diyos ko, hindi ko mapigilang sabihin ito. Ang mukha ng asawa kong mura, talagang maganda at guwapo siya, at ng kagandahang walang kapantay. Ganun nga, dapat mong tingnan kung kaninong anak siya. Sa mga mahahalagang sandali, pwede bang tumigil ka sa pagpangarap? Lumalabas na si Yungsi ang nagpatumba sa atin, at tumakas papunta sa opisina para nakawin ang talisman militar. Ano? Kung nawala ang talisman, ang buong pamilya Lu ay ikukulong. Ano ang biglang nangyari? Pumunta ka agad sa opisina. Ang pamilyang ito, bakit ang ingay-ingay? Anong ginagawa mo? Tara na. Saan? Kuya, wala kang masyadong swerte ano. Gusto mong baguhin ang kapalaran mo. Ako ang ninuno ng Dao, henyong mahiwaga, profesional sa pagbabago ng kapalaran. Kailangan mo lang ng 100 tael ng ginto. Baguhin mo ang kapalaran. Tara na. Ikaw lang, akala mo makakagalaw mo ako kahit katiting. 1,000 tael ng ginto. Ibigay mo ang pera?
Sige na, sige na. Bilis, bilis, bilis. Ate Yongsi, hindi mo ba gusto ang kuya? Paano niya nagawa yon? Malalaman mo pagdating natin. Bilisan mo. Nahanap ko na, kailangan mo lang makuha ang simbolo ng militar at makakapag-utos ka ng 300,000 sundalo. Ginoong Shen, anong ginagawa mo dito? Baka naman, hindi ba't ikaw ang nag-imbita sa aking pumunta? Pero sinabi ko nang malinaw sa'yo na pumunta ka sa kwarto sa kanlurang pakpak. Binibining yun, huwag kang magkunwari. Kayo, mga babae, ang maliit na larong ito ng pagiging mahirap, kilalang kilala ko siya. Ano? Hindi ba't ikaw na nanliligaw sa akin na gusto mong subukan ang lugar na inuukupan ni Lu Tinglan sa puso ko? Gusto mong makita kung hahanapin kita? Ginoong Shen, hindi pagkakaunawaan lang ito. Paano pa ito magiging isang hindi pagkakaunawaan? Sinundan kita sa buong daan. Madalas kang lumingon para magmasid. Hindi ba't dahil takot kang hindi kita susundan? Ngayong dumating na ako, eksakto tulad ng gusto mo? Ginoong Shen, hindi ko iyon intensyon. Sige, narating na natin ang puntong ito. Bakit patuloy na magkakaila? Pero, bakit mo pinili ang lugar na ito? Ito ang aklatan ni Lu Tingyuan. Nakakasabik na maranasan itong maliit na pakikipagsapalaran kasama ka dito. Medyo kinakabahan talaga ako, pero mas nakakasabik ito ng ganito. Ginoong Shen, pakiusap, magpakabuti kayo. Huwag mong kalimutan na ikaw ang nobyo ng ate kong si Tinglan. Kung malaman ito ni Tinglan, Matatakot ba ako sa kanya? Dapat siyang magpasalamat na mapakasalan ako. Ginoong Shen ay talagang nagkamali ng pag-unawa. May hangganan ang pasensya ko. Kung magtatago ka ulit, makikipaglaro ako sa'yo. Subukan mong magtago ulit. At saka, kung wala ka rito kasama ko para dito, bakit ka tumakas sa aklatan ng mansyon ng general? Ano ang motivation mo? Si Shen Tiangco ay isang komandante ng Imperial Guard. Siya ang responsable sa pulisya ng kabisera. Hindi ligtas na gawing kaaway siya. Mas mabuting sumabay na lang sa Agos at akitin siya sa ating kampo. Nagbibiro lang si Ginoong Shen. Natatakot lang ako. Natatakot ako baka magalit ang ate kong si Tinglan. Bakit matatakot dito? Siya ay wala ng iba kundi isang tangang walang utak. Kuya, bilisan mo. Kung hindi ka pa handang kumain, may sira ka sa ulo. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo excited ako. Kawawang bata, excited pa rin siya. Kung alam mo lang, ang iyong nobyo, nasa studio siya, gumagawa ng hindi nararapat si Yunshi, hindi ko alam kung patuloy ka lang sana sa pagtawa. Ano? Bakit siya biglang nagalit? Binibining pangatlo. Harangan ang daan. Hindi ka maaaring pumasok. Ang galing ng hipag. Binibining Lu. Ang aking binatang amo na si Shen. Nagpapahinga siya sa loob. Hindi nararapat na pumasok ka. Ang binata mong amo. Nagpapahinga siya sa studio ng bahay ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Lumabas kayo! Binibining Lu, ang iyong pagiging hindi makatwiran, ang aking binatang amo. Siguradong magagalit siya at ikakansela ang kasunduan. Ang binata mong amo ay winakasan na ang kasunduan. Binigyan ko na siya ng sapat na muka. Hindi ako nagduda sa kakayahan ng hipag ko. Tara na. Ang bango mo! Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Sino yan? Ako to ang lola mo. Tingyuan, hayaan mong ipaliwanag ko. Ikaw? Bakit kayo pumunta? Tingyuan, tulungan mo ako.
Si Young Master Shen yan, lasing na masyado, ipipilit niyang samantalahin ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba? Ikaw ang nagyaya sa akin na pumunta rito. Ting Yuan, huwag mo siyang pakinggan, wala akong kasalanan. Paano ko siya mahihikayat? Ikaw lang ang mahal ko, Ting Yuan. Paano nangyari na sa bahay ko na mangyari ang mga bagay na napakawalang hiya? Papatayin kita. Tama na, hindi ka pa ba tapos? Ting Yuan, Ate Yunshi, pareho tayong mga martial artist. Kung talagang gustong saktan ni Shen Tiangkuo na saktan ka, paano mo ako mapapabayaan at iwanan kang mahina? babae lang ako. Paano ako makikipaglaban sa isang taong napakalupit? Pareho kaming babae. Bakit si Song Chingge ng ganoong kalakas na kapangyarihan? Ting Yuan, dapat kang magtiwala sa akin. Talagang ay matagal na akong sinusundan. Eh bakit ka pumunta sa studio? Ano ang dahilan? Nandito ako para tulungan kang kunin ang mga dokumentong hindi pa naaasikaso. Hindi ko kailanman pinapayagan, walang makakagalaw sa mga dokumento ko. Tayo sa militar, pagkatapos ng lahat ng taong magkasama tayong nagtatrabaho, dapat pamilyar na tayo sa patakarang ito. Ikaw at ako sa hukbo, ilang taon na tayong nagtrabaho ng magkasama, hindi mo pwedeng baliwalain ang patakarang ito. Ting Yuan, Kuya, ikaw nga talaga ang selyo militar. Nandito ang mga ebidensya laban kay Yunshi. Ano pa ang masasabi mo? siya nga, pinilit niya akong kunin to. Anong selyo militar? Hindi ko pa nakikita yung bagay na yan. Ginoong Shen, kung hindi dahil sa pagpipilit mo ang selyo militar na ito hindi ko nga ito masaling. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ano ba ang halaga ng selyo militar para sa akin? Tiyak na gusto mong kumamkam ng kapangyarihan. Ting Yuan, maniwala ka sa akin. Mula pa noong 15 taong gulang, nakipaglaban ako sa tabi mo, palaging tapat sa iyo. Magaling ang paglihis mo ng atensyon. Sa ganito na tayo napunta. Luting Yuan, dapat may awa ka naman, di ba? Hindi naman ganun katanga si Shen Tiangkuo. Sabihin mo, ang taong nasa likod mo, sino nga ba talaga? Sino nga ba talaga? Napakawalang pake. Ting Yuan, talagang hindi ko maintindihan. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Sa totoo lang, hindi siya ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Handa si Yunshi na ibigay ang lahat. Hayaan mo akong makita, sino nga ba talaga ang utak sa likod ng lahat ng ito? Ha? Ang taong nasa likod ng lahat ng ito, nagtatago siya. Nakapasok si Yunshi sa tabi ko sa loob ng napakaraming taon. Ang tunay na layunin, ano nga ba talaga ito? Ang utak sa likod niya, sino nga ba talaga? Nasa dilim sila, tayo, nasa liwanag, hindi. Hindi muna natin maaaring asikasuhin si Yunshi sa ngayon. Kailangan nating akitin sa utak sa likod niya. Huwag na. Dahil dati iniligtas mo ako at si Yize. Sa nangyari ngayon, sa ngayon maaari kitang pagkatiwalaan. Ting Yuan, alam ko nang naniniwala ka sa akin. Hindi ka pa rin lalabas? Hoy! Hindi! Hoy! Kuya, hayaan mo lang silang umalis ng ganong kadali. Lalo na si Yunshi, hindi lang niya tayo nilason, pero ninakaw din niya ang sagisag militar. Muntik na niya tayong patayin lahat. Siyempre dahil sa pag-ibig. Nais kong malaman ang katotohanan. Alam ko. 1,000 taon na akong nagsasanay, nakita ko ang lahat. Gantimpala? Hindi ka magsisinungaling, di ba? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, maghihiwalay tayo. Bigyan mo ako agad ng 1,000 tael ng ginto. Ate, kung maghihiwalay kayo, maari mo ba akong isama? Tumahimik ka. Natupad ang mga hinala ni Song Chingge. Huwag kang lalayo sa kanya. Ang dakilang Buddha na ito, siguraduhin mong mananatili siya. Umaasa pa rin ako sa kanya na protektahan ang buhay ng lahat dito sa tahanan ng Lu at ang kaligtasan ng lahat dito. Ako rin ayaw kong iwan siya. Lumabas muna kayo. Hoy, huwag kayong umalis. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang kinakausap ko. Walang saysay ang pagbabanta mo sa akin. Naniniwala ka ba sa akin kung ako, ang dakilang ninuno, bibigyan kita ng sampal na magpapalipad sa iyo? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo naman gustong magbayad gamit ang iyong katawan, di ba? Ano ang meron? Gusto mo ba ito? Hindi rin naman imposible. Ako, ang dakilang ninuno, nagpapakatao ako ng maraming taon at hindi pa ako nakakita ng bagay na ganoon. Imposible. 1,000 liang na ginto, hindi 1 liang ang kulang. Sige.
Bukas dadalhin kita para hanapin ito. Magkakaroon ako ng pera para pagandahin ang pugon ng Pildoras. Kapag may pera na ako, babalik ako sa aking templong Taoista at ako ay magtatalaga ng buong puso sa pagpapakatao. Kung handa kang manatili sa mansyon, mas maraming araw kang manatili, Lalo mo akong pipigilan, ako ang dakilang ninuno, makamit ang immortalidad. 1,000 liyang na ginto. Ibig sabihin ay magkakaroon ako ng pugon ng Pildoras na gawa sa dalisay na ginto. Hindi ba ibig sabihin nito ay malapit na akong umangat sa ranggo? Ang Mansion Lu ay aking tahanan, natural na mananatili ako sa mansyon. Ginang, ano ang nangyari dito? Bakit lahat ng tao sa labas ay himatay? Ano ang sinisigaw mo? Patay na ang bata, alam mo ba, Yaya? Umalis na ang mga tao, alam mo bang dumating na sila? Walang kwenta. Ginang, pinag-uusapan mo ako sa harap ng bata? Hindi mo ba ako kayang bigyan ng kahit kaunting karangalan? Alam mo namang mabuti na ngayon ay ang salusalo para sa aking kaarawan. Bakit ka umuwi ng napakatagal? Huwag kayong magalit, Ginang. Ngayon, ako ay pinadalhan inspeksyonin ang mga gawaing tubig. Sa sandaling natapos ko na ang lahat ng trabaho, bumalik ako ng walang paghinto. Para sa akin ito ang isang kwintas na jade na aking ginawa sa loob ng ilang buwan, espesyal para ihandog kay Ginang. Mga gawaing tubig? Anong mga gawaing tubig? Hindi ka ba kagagaling lang mula sa angkama ng iyong kirida sa silangan ng lungsod? Kakagising mo lang ba mula doon? Ang kiridang iyon ba ay tatawaging mga gawaing tubig? At ang kwintas na jade na ito, hindi mo ba ito nakuha para ibigay sa iyong kirida? Hindi ba ito nagustuhan ng kirida? Sino? Sino ang nagsasalita? Lujenye, nangangahas kang gawin iyon ng patago sa akin. Mag-alaga ng kirida sa labas ng bahay. Nagdala ka pa nga ng basura na ayaw ng ibang babae para lokohin ako. Ganun pa rin kabagsik si nanay tulad ng dati. Ginang, huwag mong pansinin ang kanilang mga kalokohan. Song Chingge, ikaw ba ito? Mabuti, nangangahas kang magsalita ng masama sa iyong biyanan, sa kanyang likuran. Gagawin kong siting yuan, dididiborsyo kita. Sino ang gusto mong iwan? Song Chingge. Hindi mo pwedeng gawin yan. Simula ngayon, ang hipag ko ang Diyos ako. Lahat ng sinasabi ni Chingy ay natutupad. Tiyak na isa itong pinagpalang bituin ng langit para sa pamilyang Lu. Talagang gusto kong panatilihin siya sa pamilyang Lu. Ginang, hindi ba't ikaw ang nagpayo kahapon kay Chingge na hiwalayan siya? At ikaw, hindi mo ba sinabi na sa bahay ng mga Lu, ikaw o siya ang mamamayani? Hindi ba silang dalawa pwedeng magkasama? At ikaw, hindi mo ba sinabi na si Song Chingge hindi maihahambing hindi kasing halaga ng kalingkingan ni Yunsi? Hindi ko pinapayagan ang pagkalat ng maling impormasyon. Maling impormasyon? Oo. Talagang maling impormasyon yan. Kayo, nabaliw na ba kayong lahat o ano? Sa tingin ko, ikaw ang baliw, matandang deng. Bakit hindi ka maghula? Sa huli, bakit ikaw pa ang napunta putulan ng paat kamay? Hindi ba't dahil nagmadali ka na maging ama ng anak ng taong iyon? Ang nangyari, ang anak na nakuha ng kabit mo hindi man lang sayo. Ginamit nila ang impluensya mo para makakuha ng posisyon sa gobyerno. Nung may nangyari sa mansyon ng mga Lu, ang batang di sayo agad na inutusan na putulin ang mga paat kamay mo para patunayang wala siyang koneksyon sa pamilya at hindi siya mabibili. Ikaw, bakit lahat ng tao nakatingin sa akin? Ano? Imposible yan! Magkasama na kami ni Chingking mula pa noong bata pa kami. Hindi niya ako kailanman lolokohin. Lujenye, tanga ka. Lumabas ka rito ngayon din. Hindi. Ginang. Mga lalaki nako. Sana naman hindi ka naniwala sa sinabi ng tatay mo. Gusto mong makipaghiwalay sa akin, palayasin ako sa bahay. May sasabihin ako sa'yo. Walang iba yan kundi bulag na pagsunod. Hindi ako iiwan sa'yo. Mabuti, huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging katulad ng iyong ina. Hindi ako mag-control sa'yo. Kung gusto mo kunin ang isang kabit or magkaroon ng isang mistress, walang problema. Basta magbayad ka ng maayos. Maaari ko ring personal na magpadala ng isang tao para alagaan ang ina sa buong buwan pagkatapos manganak. Gusto mo talaga na magkaroon ako ng isang kabit? Napakahirap mong pasayahin. Ang pagkakaroon ng kabit ay hindi masama. Bakit siya umalis? Kapatid na babae, paano nangyari na bigla kang naging napakaunawa? Hindi ba ikaw ang hindi nagpapahintulot noon na mayroon kahit na isang babae sa tabi niya?
Ano ang punto ng pagbabawal? Hindi ba siya lumitaw pa rin? Kalimutan yon. Ang mga lalaki, hindi ba? Nasaan ang gintong pabango? Walang kailangan, hindi mo maaaring gawin yun ng tama. Patawarin mo ako, mahal na hari. Yongsi, inilagay ko kayo sa tabi ng Luting Yuan sa loob ng maraming taon para lamang sa iyo maging kapaki-pakinabang sa mga kritikal na sandali. Kapag nakuha ko na ang talisman militar, makakapag-utos ako ng 300,000 sundalo. Sa oras na yon, hindi ako matatakot na ang emperador ay magbibigay ng trono. Ito ay kasalanan ng aking kakulangan. Pakiusap, parusahan ako ng mahal na hari. Yongsi, sa mga nakaraang taon, napakagaling ng iyong pagganap. Bakit ikaw ay nabigo sa pagkakataong ito? Mahal na hari, bigyan ng Yongsi ng isa pang pagkakataon. Kahit na Luting Yuan ay nag-aalangan sa akin, kung maaari kong alisin ang Song Qingge, maaari akong magpakasal sa pamilya Lu. Pagkatapos ang lahat ay magiging mas madali. Nalulungkot ako para sa iyo. Yongsi, handa akong gumawa ng lahat para sa iyo, mahal na hari. Kapag ako ay umakyat sa trono, gagawa ko kayo ng aking emperador. Halika, sige, isa pa. Opisyal yun. Bakit kaya nitong mga nakaraang araw, ang general ay hindi na nakikipag-usap sa iyo? Kahit ang mga usaping militar ay ipinagkakatiwala sa iba. Wala namang magagawa si Ting Yuan. Kung babalik siya sa pagiging mabait sa akin tulad ng dati, tiyak na gagawa ng paraan si Song Qingge para malaman ito ng lahat. Nung panahong iyon, hindi naman pangit ang mukha ni Ting Yuan. Si Song Qingge iyon. Narinig ko na ang asawa ng general ay may masamang ugali. Mayabang at mapang-aping ugali niya. Kahit ang taong sumali noong huling paligsahan sa pagpapana ang naglakas loob na ipagtanggol siya. Sa tingin ko, malamang sinusubukan nila na magpasikat sa general. Ayokong magkaroon ng problema si Ting Yuan ay magkaroon ng problema dyan. Kapitan Yun, napakahusay mo sa lahat ng bagay. Masyado ka lang talagang prangka at mabait. Kaming mga lumalaban at naglalakbay pagdating sa pagbabalak. Ang makakapantay sa katusuhan ng mga may bahay, anong tuso at mapandayang paraan. Tama! Sino ba itong si Song Qingge? Kami, nakikipagsapalaran sa buhay kasama ang general. Pero siya, nasa bahay lang siya pero siya'y nakikinabang sa yaman at sa karangalan ng general. Sa palagay ko, 1,000 beses na mas mahusay si Kapitan Yun kaysa kay Song Qingge. Siyempre naman. Kung nandito ngayon si Song Qingge, bibigyan natin siya ng leksyon. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagpapahalaga. Nako, konsensya si Yunshi. Sige. Tuloy lang ang inuman, mga kapatid. May mahalagang bagay ako. Ako'y aalis na. Kapitan Yun, mag-ingat kayo sa daan. Mag-ingat kayo. Sige na mga kapatid. Tuloy lang ang inuman. Tagay pa, inom na. Sige. Maupo kayo. Tuloy lang ang inuman mga kapatid. Tagay tayo. Punuin mo! Punuin mo! Inom. Inom! Mga kapatid, bakit habang tumatagal ang inuman lalo akong naiinitan? Ngayong sinabi mo, parang nararamdaman ko rin. Ay, huwag kang mag-alala dyan. Tuloy lang ang inuman. Tagay! Kapag nakainom na tayo ng sapat, mas magiging maayos ang pakiramdam natin. Mas magiging maayos ang pakiramdam natin. Inom! Song Qingge, pagkatapos ng araw na ito, tiyak na hahamakin ka ni Luting Yuan. Ano ang nangyari kay Luting Yuan? Hindi ba niya ako babayaran? Ginang inaanyayahan ka ng general na pumasok. Baka bigyan niya ako ng ginto. Sabi ko na nga, isang general ng buong bansa, hindi siya dapat sumira sa kanyang salita. Pakiusap. Sandali. Halika, tayo yung uminom. Halika, tayo yung uminom. Droga na naman. Yung siyang pamilya mo ba ay nagbebenta ng gamot? Ginang tinatawag ka ng general. Mas mabuting magmadali. Sigurado ka ba? Ang general ba ang nagpadala sa iyo? Pekehing utos militar, maaaring parusahan ng kamatayan.
Ginang gusto mo talagang sumuway sa utos ng hukbo. Hindi ako kanyang sundalo, paano ako susuway? Hindi ka ba pupunta? Pupunta na ako. Bakit ako hindi pupunta? Pakiusap. May nag-ayos na ng entablado, paano ako hindi pupunta para tumingin? Bilisan dalhan mo ako ng isang babae. Bilisan mo. Ginang nasa loob ang general. Pumasok ka na, pakiusap. Uminom. Aray, bini-bini. Sa akin, huwag mong kunin. Ako ang unang nakakita, huwag mong kunin sa akin. Sa akin, hubaran siya. Ako ang una. Ting Yuan, may urgent na balita galing sa harapan. Tiyak na malaking bagay ito. Isang lihim na sulat. Dinala na siya sa tolda. Pumunta ka agad at tingnan. Ipakita mo ang daan. Ayos? Bakit nagmamadali? Pumila, huwag mag-alala. Huwag kang magalit. Pumila, magandang babae. Song Chingge. Song Chingge, kapag nakita mismo ni Luting Yuan na nagpapasarap ka sa maraming lalaki, tiyak na iiwan ka niya agad. Sister Song. Bini-bini. Hinahamon mo ang aking kapatid? Hulihin siya. Song Chingge, talaga bang marunong ka ng martial arts? At ang galing-galing mo! Nakabawi na ba ang lahat? Oh, nabawi namin ito. Nangyari kasing pumupunta ka sa mga pugad, nakatulog ka. At napalampas mo ang pag-alis ng hukbo. Sa wakas, nagwagi ang hukbo ng malaking tagumpay. Ang iyong mga kapatid sila ay ginantimpalaan dahil sa kanilang mga nagawa, at ikaw lang nananatili kang isang walang kwenta. Talaga, ang tanga-tanga. Nagsasabi ka ng kalokohan, huwag mo akong sumpain. Aray, hindi kita sinumpa. Ngayon maganda ang pakiramdam ng matandang ninuno. Hinulaan lang kita. Isang babae mula sa likod bahay. Ikaw rin, nahuhulaan mo ang kinabukasan, gumagawa ka lang ng mga trick at pangkukulam. Ang iyong pag-ibig sa pugad, hindi ba't siya ay si Quikin? May taas siyang 8 talampakan. Nakatayo, mas matangkad siya kaysa sa iyo. Talagang hinahangaan mo ang mga malalakas. Mahilig kang mag-ipon. Mga pink na silk na panyo. Kapag ikaw ay kinakabahan, mahilig kang humipo ng puwit ng iba. Bastos, ikaw? Madam ng General, hindi. Guro, pakiusap, turuan mo ako. Guro, gusto kong magpahula. Kailan ako makakapag-asawa? Ako muna. Kailan ako magiging Centurion? Huwag kang magmadali. Pagtatala ng kapalaran, paghuhula, ang ninunong gato. Kaya niyang lahat. Ang unang magbabayad. Ako muna. Song Chingge. Sister Song, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Ate Song, paano mo nagawa ang ganong bagay? Ano ang ginagawa mo? General opisyal yun, dumating na sila. Hindi ko inaasahan na ang asawa ng general ay isang napakagandang babae, pamamana at martial arts, paghuhula. Lahat ng uri ng kasanayan, kaya niya lahat yon. Hindi nakakagulat na ang general noon pa man ay pinili siya bilang asawa. General ngayon, talagang sumusuko ang mga sundalo sa kanya tulad ng ginagawa nila sa iyo. Kayo dalawa ay isang perpektong mag-asawa. Anong perpektong mag-asawa? Opo, aking general. Paano ito nangyari? Hindi ba dapat kayo ay sinasamantala ang epekto ng gamot? Gamot? Anong gamot? Nakatakas siya sa akin. Siyempre, kapatid niya yon, opisyal yun, na espesyal na naghanda para sa iyo ng pampagana. Ang kapal ng muka.
Kahit papaano, hindi sila nasaktan. Ginang, ako naman, kailan ako? Makapag-asawa? Ako rin. Sige, sige. Tumahimik ka. Umalis na tayo. Hoy, ano ang ginagawa mo? Hinaharangan mo ang daan ko patungo sa kayamanan. Hoy, sinasabi ko, hindi ko sinasadya yon. Naniniwala ka ba sa akin? Ate Song, paano mo nagawa yun kay Ting Yuan? Ting Yuan, Hindi ka pa rin umalis. Umalis ka na. Umalis ka na. Wow, ang lakas ng dating mo. Anong klaseng pakiramdam ito? Hindi pa naramdaman ng lolo ko yon. Masarap naman pala. Nagustuhan mo? Ang mga immortal ay hindi dapat magpadala sa ganda ng lalaki. Gayunpaman, ang mga labi ni Luting Yuan parang mga puto talaga ang itsura. Nag-bounce. Aminin na natin, naisip ko palang nagugutom na ako. Tara, kumain tayo ng puto. Sige. Ililibre kita. Ililibre kita ng puto. Hindi ba yan ang gusto mo? Paano mo nalaman? Bukas, si Prinsipe Y ang maghahanda ng isang pigingang pampagulan. Sa piging, tiyak na may makakatuwa sa iyo. Tara na. Ting Yuan, nitong mga nakaraang araw, lumalayo ka sa akin. May nagawa ba akong mali? Ting Yuan, mali ang pag-intindi mo sa akin. Alam mong gusto kita, paano kita sasaktan? Opisyal yun, mag-ingat ka sa iyong mga salita. May pamilya na si Ginoong Lu, ang sinasabi mo. Baka magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa aking asawa. Ang lamig. Hindi ba siya ang platonic love mo? Hintayin ko pa rin ang diborsyo para magbigay daan. Huwag pakiusap, Manang. Ayaw ko sa babaeng mapagplano, tulad ng Manang ko. Tingnan mo. Nagkakamali ang asawa ko, di ba? Masama na ang tingin niya sa akin. Hindi ko ginawa yon. Ate Song, pwede mo ba akong tulungan? Hihingi ng tulong kay Ting Yuan? Tutulungan kitang makiusap, tapos itutulak mo rin ako sa tubig. Song Chingge, paano mo nagawa yan? Anong kinalaman ng ugali ko sa'yo? Nagkataon lang noong nalaglag ka sa tubig noon dahil sinadya mo yan at isinisi mo sa akin. Sumunod ka sa akin ng maigi. Huwag kang magpanggap na hindi. Kailangan mong tumigil sa pagsasalita. May narinig akong chismis na nagsasabing, ang galing ninyong magbasa ng kapalaran. Pwede mo ba akong tulungan na maghula? Kailan kaya makakapasa ang anak ko sa pagsusulit para sa posisyon sa gobyerno? Ayos ka lang ba, Manang? Ayos lang ako. Ano ang nangyayari? May nahulog sa tubig. Hindi maganda to. Song Chingge. Song Chingge. Luting Yuan, nandito ako. Chingge, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Siya dapat ang may problema. Bakit hindi ka na lang ang tumingin? Buti na lang at hindi ka nasaktan. Buti na lang at hindi ka nasaktan. Lumingon si Luting Yuan at nakita na malapit ako sa lawa. Tinalikuran niya ang pagliligtas kay Yunshi at umahon ng mag-isa. Bakit niya ginawa yon? Talagang hindi ko maintindihan ang mga lalaki. Kung walang problema, ayos lang. Kung walang problema, ayos lang. Masarap ba sa pakiramdam? Oo, masarap. Ayoko sanang humawak.
Lahat ay kawalan. Ang kawalan ay kapareho ng anyo. Ang anyo ay kapareho ng kawalan. Tigilan mo ang pagtingin. Sinong tumitingin? Sadyang ko ba ang mata ko? Puta itong konsepto ng kawalan. Sabi ng doktor, hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan kong matulog sa tiyan na may 6 na pack. Kung gusto mong humawak, gawin mo ng hayagan. Tayo, mag-asawa na. Ate, tingnan mo agad. Wala akong nakita. Magpatuloy ka. Tumigil ka. Manatili ka sa kanya. Magpapalit ako ng damit. Magsisimula na ang pagdiriwang. Hintayin ninyo ako sa loob. Ang inyong kamahalan, nawala na nang tuluyan ni Luting Yuan ang tiwala sa akin. Alisin ang kontrol sa militar mula sa mga kamay ni Luting Yuan ay tila imposible. Dahil hindi na tayo makakapagdiplomasya ng mahinahon, tapusin na natin ito ng tuluyan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi na siya babalik. Kuya, hindi ba sinabi mo sa akin na magpadala ng isang tao sundan si Yunshi? Ayon sa mga ulat ng pagsubaybay, papunta na siya ngayon sa silid sa kanluran. Nasa tahanan tayo ng Haring Huay. Paano siya naging ganito kasanay sa lugar na ito? Tungkol sa silid sa kanluran? Bantayan mo sina Song Chingge at Tinglan. Titingin muna ako. Sige. Ngayong gabi magkakatalo kung magtatagumpay tayo o mabibigo. Kakaiba, bakit nagbibihis ang kuya? Ang tagal na, pero hindi pa rin siya bumabalik. Ay, hindi umalis na tayo? Yung si paano ka nangahas, may lakas ka pa ng loob na humarap sa akin. Bakit hindi ako mangahas? Siya ang iyong nobyo. Nagsinungaling siya sa akin at ginamit ako. Sinabi rin niya na ikaw, isa kang hungkag na tao, walang utak. Ikaw! Paano? Sa tirahan ng prinsipe, gusto mo pa ring subukang atakihin ako? Bakit bigla siyang tumigil sa pagpapanggap? Mukhang may kumpiyansa siya. Si Luting Yuan ay malapit ng mamatay. Tingnan natin kung paano sila magpatuloy sa pagyayabang. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong hindi siya babalik. Ay hindi, si Luting Yuan ay nasa panganib. Tumigil ka, gusto mong umalis. Hindi ito magiging madali. Anong ibig mong sabihin? Sa utos ni Prinsipe Feng Huai, may mga magnanakaw sa mga panauhin ngayong araw. Si Yunshi ang may misyon na hulihin sila. Kayong mga gwardya, paligiran ninyo sila at gapusin. Opo. Nangahas ka? Ni hindi nga kayang iligtas ni Luting Yuan ang kanyang sarili, gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa kanila. Umalis kayo, ayokong masaktan ang mga inosente. Song Chingge, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kahit na hindi ko alam ang mga bagay na ginawa mo kanina, mga pakitang gilas na walang silbi, kanino mo ba talaga natutunan ang mga iyon? Pero sa labanan, hindi batayan ang mga galaw na ito ay maganda pero walang lakas. Ngayon, nasa kanilang mga kamay na, mga totoong espada at patalim. Akala mo makakatakas ka? Ate, ano ang gagawin natin? Mangahas na hamunin ako sa harap ng publiko. Ikaw ang una at umaasa ako na ang huli. Ikaw. Hulihin ninyo silang lahat para sa akin. Hindi, imposible. Sa panahon ngayon, ang numero 1 sa ranking ng mga eksperto sa buong mundo, hindi rin niya kayang talunin ng isang bagsakan. Napakaraming tao.
Paano posible na si Song Chinge ay mayroon isang kapangyarihang napakalakas? Ate, ang galing mo! Sabihin mo sa akin kung nasaan si Luting Yuan. Kuya. Luting Yuan. Ting Yuan. Ting Yuan. Chingge, dumating ka na. Ayos na si Ting Yuan ngayon. Nakakapagtaka na nasugatan si Luting Yuan. Bakit sumasakit ang puso ko? Ting Yuan. Kuya. Hipag, bakit ang kuya ko ay napakalubha ng sugat? Ano ba talaga ang nangyari? Kailangan natin siyang dalhin sa bahay kaagad. Ting Yuan. Paano ka nasugatan, Ting Yuan? May mga magnanakaw pala sa loob ng bahay na ito. Halika, selyuhan agad ang lugar na ito. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang sugat ng kuya ko tiyak na kayo ang may kagagawan nito. Ano ang sinasabi mo? Ang relasyon ko sa kuya mo, magkakaibigan kami habang buhay, magkasama sa laban. Bakit ko siya sasaktan? Ting Yuan. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. Dumating na si Prinsipe Huai. Song Chinge, ngayon makikita natin ang gagawin mo. Prinsipe Huay malubha ang sugat ng kuya ko. Pakiusap, mahal na prinsipe. Hayaan ninyong ang hipag ko iuwi natin siya sa bahay para magpagamot. Si General Lu sa aking tahanan ay napakalubha ng sugat. Mga tao, dalhin si General Lu sa kwarto para maayos na maalagaan siya. Ano ang ibig sabihin nito, mahal na prinsipe? Sa totoo lang, matagal nang interesado si Prinsipe Huai sa kapangyarihang militar na nasa kamay ni Luting Yuan. Gusto niyang kunin ang kapangyarihan militar para agawin ang trono. Kahit na ang galing-galing mo, Song Chinge. Magagawa mo bang saktan ng isang prinsipe? Sa akin, dalhin mo siya sa silid tuluyan ng mga bisita. Sino ang may lakas ng loob? Ate, ano na ang gagawin natin ngayon? Wala akong pakialam kung prinsipe ka man. Sino mang maglakas loob na humadlang sa akin, hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanya. Song Chinge, may bayag ka. Naglakas loob kang saktan ng isang prinsipe. Sa akin, patayin siya. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Kuya. Ate, ano ang nangyayari? Wala. Sobra lang talaga ang nagamit kong mahikang kapangyarihan. Umuwi muna tayo. Buti na lang at ligtas ang kuya ko. Salamat ate. Kung hindi dahil sa ate ko, muntik na tayong mawalan ng buhay. Sabi nila, nang malaman ng emperador yon, ikinulong ang Prinsipe Huai sa palasyo. Parurusahan siya ng mabigat. May mga mata ang langit! Anong klaseng halimaw ka? Naglakas loob kang atakihin ang ninunong ito. Ako yon. Hindi ko sinasadya yon. Akala ko inaatake ako ng isang tao. Kung hindi ako na ang bahala para sa'yo. Hindi na kailangan. Okay na. Ang matandang maestro naglibot siya sa mundo ng maraming taon. Ang mga sugat at bugbog, hindi yan problema.
Sinabi ko na sa'yo, hindi na kailangan. Huwag kang gagalaw. Medyo kinakabahan lang ako. May napindot ako nang hindi ko namamalayan. Bakit ka kinakabahan? Ako, hindi ko nga alam. Nasugatan ka. Nasugatan ako. Bakit ka ganyan ka nervyos? Ang nervyoso mo naman, baka naman... Napaka-nervyoso mo. Baka naman ayaw mong bayaran ako, di ba? Sinabi mo kanina na, para sa bawat araw na ako'y mananatili sa tirahan, bibigyan mo ako ng 1,000 tiles ng ginto. Ngayon, hindi lang ako umalis, pero nailigtas ko rin ang buhay mo. Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mo nang bayaran ako. Magbabayad ako ng higit pa. Kailangan kong magbayad ng higit pa. Ako ay personal na mag-utos sa isang tao na gawin sa iyo ang 10 mga pugon ng alkimiya na gawa sa purong ginto. Talaga? Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasanay, hindi pa ako nakakita ng pugon na ginto, kahit 10 pa. Kaya kanina, bakit ka ba napaka-nervyoso? Napaka-nervyoso na ang aking balikat na nalinsad ay gumaling na. Tumalikod sa lahat ng pagnanasa, pinauunlad ang katawan at isip. Tumalikod sa lahat ng pagnanasa, pinauunlad ang katawan at isip. Tumalikod sa lahat ng pagnanasa, pinauunlad ang katawan at isip. Kasumpa-sumpa ang pagtalikod sa lahat ng pagnanasa. Isang dakilang babae na tumatanggap ng kanyang mga responsibilidad. Kung gusto mong halikan, halikan mo. Magaling, Song Chingge. Kuya, may masamang bagay na nangyayari. Gusto ng ama na magbigay ng titulo ng pagkamaharlika sa isang anak na lalaki na mayroon siya sa labas. Bakit parang nararamdaman ko na ang tingin ng kuya? Pwede ba yan pumatay ng tao? Sa panahong ito, kahit anong paraan ng pagtatanong ko sa iyo, ayaw mo lang talagang sabihin sino ang babaeng ito, saan mo siya inilagay kaya mayroon kang planong ito. Ibig mong ibigay ang titulo pati na ang yaman ng pamilyang Lu, kasama ang anak ng babaeng ito. Akala mo ba patay na ako? Tatay, ang lupit ng puso mo! Naaawa rin ako kay Chingching para sa batang ito. Tatay, ikaw ipinagtatanggol mo sila, kami, si nanay. Paano mo magagawa ito sa amin? Si Chingking, paano siya makakapantay sa inyo? Mayroon pa silang si Ting Yuan. Si Ting Yuan ay isang general lubos na pinapahalagahan ng emperador, tiyak na giginhawa siya sa hinaharap at aayusin niya ang lahat para sa iyo mabuti at maingat, walang problema sa pera. Luzenye, mabuti ang pagkalkula mo. Nakalimutan mo na kung paano mo nakuha ang titulong maharlikang ito. Nakalimutan mo na kung paano mo nakuha ang titulong maharlikang ito. Noong panahong iyon, ang aking ama at ang aking kapatid ay nasawi sa larangan ng digmaan, ay nag-alay ng buhay para sa bayan. Ang emperador, nang makita na ang aking pamilya ay wala ng lalaki, ay ipinagkaloob sa iyo ang maharlikang titulong ito. Ngayon lahat ng ari-arian ng pamilyang Lu, alin ang hindi kabilang sa pamilyang Jiang? Ginang, Lumuhod ka sa harap ko!
Nanay, ganun pa rin kabagsik tulad ng dati. Halos ako'y napaluhod sa takot. Bakit hindi? Sinusubukan mong pakalmahin si nanay para hindi siya magkasakit sa sobrang pagkagalit? Wala akong sasabihin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Ang dating ng nanay ngayon ay ang magsalita, mamamatay. Eh di, ang ingay. Buti na lang nakarating ako sa tamang oras. Anong nangyayari? Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Tigilan mo na ang iniisip mo. Ate, huwag mong gambalain ang tulog na hayop madali lang para kay nanay. Ay dudumihan ka ng dugo kapag pinatay niya si ama. Hoy anak, dumating ka na rin. Ina, anong tawag mo sa akin kanina? Umusog ka. Halika. Anak, manugang, narinig ko na ikaw at si Ting Yuan may nangyari sa inyo sa tahanan ni Prince Huai. Natakot ako ng husto. Hindi ka ba nasaktan? Ina, ako ang nasaktan. Kung titingin ka lang sa akin. Huwag mo akong gambalain. Isa itong 1,000 tael na salapi. Kunin mo. Salamat, ina. Mabuting anak. Bakit hindi mo pa ulit pag-isipan? Tungkol ba ito sa kasintahan ng biyenan mo? Ang galing. Paano niya malalaman? May balita ba kay Ching Ching? Napakagaling kong itinago si Ching Ching. Nitong mga nakaraang taon, kahit ikaw matandang tigre, wala kang nakitang bakas. Ang biyenan mo talaga tanga. Sinabi sa kanya ng kasintahan. Noong taong iyon, napilitan dahil sa mga banta ng pamilya, kailangan niyang iwanan siya. Sabi nila, buntis na siya nang siya'y umalis. Ilang taon siyang nagpagalagala, walang tahanan o patutunguhan. Matagal na panahon ang lumipas, bumalik siya para hanapin siya. Gusto rin niyang ang kanyang anak na lalaki tinatawag niyang Papa sa sarili niyang bibig. Imposible. Hindi magsisinungaling sa akin si Ching Ching. Hindi naman tumutugma ang edad. Paano siya magiging anak niya? Nung taong iyon, hiniwalayan siya ng kasintahan dahil lang ayaw niyang humina ang kanyang pamilya, ayaw niyang magdusa kasama niya. Hindi ganoon si Ching Ching. Anak, bakit hindi mo muling pag-isipan? Ano ang pangalan ng kasintahan? Saan nakatira ang kanyang pamilya? Yang Ching Ching. Ang ling-ali sa kanluran ng lungsod. Ha? Hindi ba yan ang pribadong tirahan ni Prince Huai? Ang kasintahan kaya may connection kay Prince Huai? Ano? Ano? Anong nangyari? Bakit kayo sabay-sabay na nagsasalita? Lujenye, kawawa ka. Masama na nga ang magkaroon ng kabit at saka hindi mo nga alam kung sino talaga siya. Binigay mo ang puso mo ng walang pag-iisip. Ha? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya natin? Sasampalin kita. Papatayin kita. Bakit kayo nag-aaway pa rin? Kuya, tungkol sa kabit ni Papa. Magpapadala ako ng mag-iimbestiga. Kung si Prinsipe Huai ang may balak sa pamilya Lu, hindi lang si Yunshi ang tanging espiya. Ang kabit na ito ni Papa, tiyak nakasangkot din siya. At ikaw, ano ang balak mong gawin? Ako ang magpapasya sa susunod. Anong nangyari, kuya? Aalis na ako. Sasamahan kita. Ginang. Mahal, Anong meron? hindi ba dapat hayaan mong pumasok ang asawa mo? Ito ang kwarto ko. Bakit ko dapat hayaan kang pumasok? Ikaw gusto mong pumasok. Sa totoo lang, hayaan kang pumasok ay hindi imposible. Naalala ko na isa-isang ipinasok ang pera. Hindi ba mapapagod ang mga kamay mo, mahal ko? Kaya naman, napakabait ko, iniwan kong nakabukas ng kaunti ang pinto ng mas maluwag.
Muntik ko nang makalimutan. Napakalakas niya. Mahal. Ang laki ng pinto. Baka ang ginto ay hindi makalusot. Ginto? Paano mo nagawang lokohin ang matandang babae na ito? Kung patuloy akong mananatili dito, posible kaya na makapagtayo ako ng isang templong Taoista na gawa sa purong ginto. Gusto mong matulog sa kama? Walang problema, walang problema. Ang magbabayad ay ang may-ari. Pwede akong matulog sa sahig. Tumayo ka. Asawa, may iba ka pang ipag-utos. Tulungan mo ako. Magpalit ng damit. Tulungan mo akong magpalit ng damit. Hindi ko kailangan yan para matulog. Hubarin mo rin lahat ng iyong damit panloob. Dahil mahilig naman ang misis. E di ako rin. Walang dapat ikabahala. Kuya, ate, may nangyaring malubha. May nangyari sa pangalawang kuya. Talagang swerte ko na may suporta kayo. Nakakatakot ang tingin ng kuya. Tulong! May pag-asa pa ba ako? Ano ang nangyari kay Luis? Sabi ng pangalawang kuya, sila raw ang nanggulo. Lumabas siya para magpalamig ng ulo. At hanggang ngayon, hindi pa siya umuuwi, sabi ng mga katulong. Na malapit lang daw sa pangunahing pintuan. Nakita nila ang kanyang pendant na jade. May dugo doon. Yung babaeng eunuch na guro niya kaya nagpasya na ba siyang kastihin ng maaga? Tara na, hanapin na natin siya ngayon. Anong ginagawa ni Nani? Huwag kang lalapit. Zelang, dati wala kang ugali na tawagin akong Xiaoyi, di ba? Pero hindi ko alam na yunuko ka pala. Baliw ka ba? Bakit mo kailangang magbihis bilang babae para manloko ang aking nararamdaman? Walang basehan ang mga bagay na yan. Magbihis bilang lalaki o babae, pareho lang yan, di ba? Bakit mo ako minamaliit dahil dito? Hindi kita minamaliit. Hindi lang talaga tayo pwede. Yun lang, hayaan mo akong umalis. Bibigyan kita ng pera. Pera? Sa palasyo, anong klaseng kayamanan na ginto o pilak hindi ko pa ba nakita? Mga bagay na pang ibabaw lang yan. Hayaan mo akong umalis. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Wala akong gusto maliban sa ang iyong tapat na puso. Hindi, ayaw ko. Huwag kang maging manyak, ayaw ko. Ano man ang sabihin niya, tayo mukhang hindi rin natin siya gusto. Sige. Kaya tayo, gagawin ka namin isang halimaw na kasing katawa-tawan natin. Halimaw. Hindi, pakiusap. Kayong dalawa, bilisan nyo. Kung hindi, mawawala ang kaligayahan ng kabilang hati ni Luise. Ay mawawala. Ako na ang bahala. Hindi. Hindi. Nahanap ko siya.
Hayaan mo siya. Louise ha, hinayaan mong isang babae ang sumagip sa'yo. Hipag mo siya. Kahit pa dumating ang kuya mo, ano ang magagawa niya? Ang kuya mo at ang hipag ko, hindi sila magkalaban sa antas ng labanan. Siyempre, hindi lang yan tungkol sa isang babae. Sa tingin ko, hindi siya pumunta rito para iligtas ka. Pumunta siya rito para mamatay. Kaya ko siyang patayin. Napakadali nito para sa akin. Pinapayuhan kitang bantayan ng iyong mga salita. Sa wakas, may nasabi ka rin na gusto kong marinig. Sa totoo lang, isa kang tunay na dalaga. Dapat kang mag-ingat sa mga sinasabi mo. Ngayon, maganda ang mood ko. Kung ngayon din lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad, magpapanggap akong wala akong nakita. Siguro, naiiwanan kang buhay. Ikaw ang tinutukoy ko na wala kang ideya sa lakas ng labanan ng hipag ko. O at kung hindi ko gagawin, ano naman? Kaya huwag mo akong sisihin na maging walang awa sa'yo. Kaya huwag kang mag-atubiling subukan. Ang ayaw na ayaw kong makita ay ang mga tingin na tulad ng sayo, gaya ng mga nasa korte, habang tumitingin sa amin parang mga hayop kami. Walang pinagkaiba. Ngayon, bubunutin ko ang mga mata mo. Ano ang nangyayari? Sino ka talaga? Huwag kang magkamali, hindi kayo yon. Anong sinabi mo? Kanina mo sinabing tinitignan nila tayo, eksaktong gaya ng pagtingin mo sa isang hayop. Tama yan, sa paningin ko para kang hayop. Pero kung wala kayo, hindi ko gagamitin ang tingin yon. Para makita yun na kumilos na parang hayop. Pangalawang kuya. Bunso, Pangalawang kuya, ayos ka lang ba? Kuya, natakot talaga ako. Sa buhay na ito, muntik na akong hindi maging lalaki. Kuya. tara na. Ingat ka. Minaliit kita. Katulad ka ng lahat ng babae sa mundo na may lasong puso, Kadiri. Kadiri, papatayin kita. Kung minamaliit mo ang mga babae, bakit ka nagbabalat kayo bilang babae? Hoy, ay tama na. Ay aray. Aray. Papatayin kita ng suntok. Hindi naman papatayin ng hipag ko yon, di ba? Magaang na awitin, huwag mo siyang patayin. Dalhin natin siya sa mga autoridad para makakuha tayo ng gantimpala. Napakaganda ng gantimpala. Awit ng pag-ibig. Okay ka lang? Masakit. Naglalandian ang kuya sa kanyang hipag. Sa larangan ng digmaan, nakikita ang mga kislap ng mga espada at sandata. Ang daming tama ng kuya, hindi siya nagreklamo na masakit. Itong maliit na sugat lang, nangangahas pa siyang magreklamo na masakit. Ang kapal pa ng mukha mong sabihin yan, hindi ba't para iligtas ka? Kumusta ka na? Okay lang ako. Kaya ko pa. Pero nahihirapang makita dahil sa damit, malalim ba ang sugat? Kaya sa bahay na lang natin ito tignan. Kaya mo bang lumakad? Siguro naman. Kaya mo bang lumakad o hindi? Hindi ba masakit kapag gumagalaw ang sugat? Kargahin kita, malapit na tayo sa bahay. Ikaw ba talaga yon, kuya? Ang nag-iisang pumasok sa kampo ng kaaway? Ang pumatay sa kalaban at 7 ang beses na pumasok at lumabas ng mag-isa? Diyos ng digmaan? Ako ba ang baliw o si kuya ang baliw? O ang buong mundo na ang baliw? Saan ka pupunta? Hahanap ako ng doktor para sa'yo.
May kahon ng gamot doon. Tulungan mo na lang akong maglagay ng gamot. Anong nangyari? Dapat sa likod. Ikaw na ang bahala. Ginang, ganito ka ba kagustong magpasaklolo sa akin? Ano bang kalokohan ang sinasabi ko sa'yo? Ayos ka lang ba? Ganun ba kalakas ang tama ko? Ginang, tungkol sa sarili mong lakas, kulang ka talaga ng konting pangunawa. Alam mong masasaktan ka, pero humarap ka pa rin sa akin. Alam kong walang mangyayari sa akin. Ayos na. Alam kong malakas ka. Ngunit, nakakabahala pa rin sa akin na ang taong iyon ay makakasakit sa iyo. Bakit ka nagtatanggol laban sa akin? Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Ganito na naman ang pakiramdam ng paninikip sa dibdib. Mas malakas kaysa noong huli kong makita si Luting Yuan. Mahulog mula sa tuktok ng tore ng lungsod. Mas matindi pa. Bakit ganito? Sa wakas, hindi ka pala talaga ganap na manhid. Kung si Luting Yuan ng palihim ay nagbigay sa akin ng droga, Siyempre, wala akong ibinigay na droga sa'yo. kaya bakit bigla akong nararamdaman itong paninikip sa dibdib? Dahil nag-aalala ka para sa akin. Bakit ko dapat alalahanin ang tungkol sa'yo? Dahil Hindi ito normal. Paano mo nalaman ang iniisip ko? Hindi totoo yan. Paano mo nalaman ang iniisip ko? dahil naririnig ko ang iniisip mo. Imposible ito. Ang tagal ko nang nagsasaka. Hindi pa ako nakarinig sa mundong ito ng isang mahiwagang balak na ganito. Talaga? Nauntog ka ba sa ulo kanina? Ginang, kahit na masaya ako, na hinahawakan mo ako, hindi nasaktan ang ulo ko. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Sinasabi mong naririnig mo ang iniisip ko. Kung gayon, ano ang iniisip ko ngayon? Paano kung tama ang hula ko? Kung gayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ito. Sige, Ginang, huwag kang umurong. Ikaw, bakit ka napakalapit sa akin? Para mas marinig ng malinaw. Kalokohan. Sabi ng iniisip mo, na gusto mo ako. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Talaga bang gusto kita? Ilang taon na akong nagsasaka. Hindi pa ako nakaranas sa ganitong magulong sitwasyon. Kumalma ka. Kumalma ka. Ginang, tama ang hula ko. Kung wala ako, paano mo ako magugustuhan? Talaga. Ngunit ikaw, gusto kita. Kuya. Luise, alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba't ang dalawa laging may pangatlo? Kuya, maniwala ka sa akin, kung hindi lang dahil puputulin ang ulo ko, talagang hindi kita gagambalain. Dumating ang opisyal ng palasyo upang magpahayag ng isang utos ng emperador. Dumating na ang utos ng emperador. Sa utos ng kalangitan, ipinahahayag ng emperador. Rebelyon sa Timog, iniutos kay General Lu na pamunuan ang mga tropa sa labanan upang lipulin ang mga bandido. Sana ay magwawagi kang bumalik. Iyon na. Tinatanggap ko ang utos. Kagabi sa huling minuto, naipahayag na ang utos para lumaban, palagi kong naramdaman na may mali. Hindi ito patas. Hindi ako nakarating sa larangan ng digmaan. Ano ang nangyayari?
Huwag mong isipin ng labis. Ingat ka. Hintayin mo ako. Kapag ako'y bumalik, dadalhin kita upang makita ang purong gintong pugon para sa alkimiya. Talaga? Ang sinasabi mo ginagawa ko. Oo. Huy! Huy! Pagbati kamahalan Prinsipe Huaywang, Ginoong Lu, sigurado ka bang si Luting Yuan ay umalis na patungong Nanjing? talagang sigurado. Nakita ko mismo ang pag-akyat niya sa kabayo. Pero ang tama ang pagkakataon. Maganda ka na para kumilos. Sigurado ka bang wala kahit anong posibilidad ng pagkakamali sa operasyon? Ginoong Lu, huwag kang mag-alala. Si Officer Yang ang pinakamapagkakatiwalaan kong tagapayo. At ikaw ang asawang pinili niya. Hindi kita bibiguin. Kapag ako na ang nakaupo sa trono, ikaw ang may pinakamalaking kontribusyon. Sa oras na iyon, igagawad ko sa iyo isang mahalagang posisyon sa halip na itong posisyon na napakaliit ang halaga. Hindi ako interesado. Sa oras na iyon, Ginoong Lu, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ang tingin ni Ginang Lu. Kahit na magpasya kang iwanan siya, walang sinuman ang maglalakas loob na magsalita. At si Officer Yang ang makakasama mo hanggang pagtanda. Sige. Isa kang tunay na tanga. Ngayon ay ang pagdiriwang ng Mid-Autumn, huwag kayong magpakahirap, mga Ginoo. Tagay? Salamat po inyong kamahalan. Kakaiba na wala si Luting Yuan dito. Para sa akin, yung mga cake ngayon parang hindi kasing sarap tulad ng dati. Anong nangyayari, Manugang? 7 araw pa lang ang nakalipas nang umalis ang kuya ko at ngayon pa lang namimiss mo na siya nang hindi ka na makakain. Dahil kay Luting Yuan. Sino ang nagkulang? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Inay. Ano ba yan? Ano ang tinitingnan mo? Bakit ka pumunta ngayon? Lahat sila ay mga asawa ng mga opisyal militar. Inay, kung hindi mo sinabi, hindi ko napansin. Lahat ng asawa ng mga opisyal militar sa lungsod. Militar sa lungsod. Mukhang nandito na silang lahat. May pagbabago kaya sa korte? Kung hindi, bakit nila dadalhin para tipunin ang buong pamilya at dalhin sa palasyo? Bakit mo ako tinitingnan? Ate, mag-isip ka ng mabilis. Bakit kakaiba ang palasyo? Paano naging ganyan ang emperador? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ate, sabihin mo na sa amin. Ano ang nangyayari sa emperador? Hindi naman niya sasamantalahin ang pagkawala ng kapatid ko para lipulin ang buong angkan nating mga Lu. Mukhang ang emperador ay nalubos na umiibig sa Querida. Pero sa lihim, meron siyang lalaking kasintahan. At ang kasintahan na yon, siya ang punong ministro ng korte. Anong klaseng lalaki ang galing talagang magpanggap? Walang hindi niya kayang gawin, ano? Bigla-bigla, nalaman natin ang lihim ng kasalukuyang emperador. Kung tayo ay madiskubre, pupugutan tayo ng ulo? Manang, kahit nakakagulat ang balitang ito, mukhang hindi mo nakuha ang punto. Ang kawalan ng galang sa hapunan ng pamilya sa palasyo, yan ba ang asal ng pamilyang Lu? Paano mo nagawa na humarap sa akin?
Bakit hindi ko magagawa? Lutinglan. Pinahiya mo ako ng hayagan sa pagkansela ng ating kasunduan at pinahiya mo ako sa buong kabisera. Ang paghamak na ito, tandang-tanda ko. Ano naman ang kasunduang kinainisan? Hindi ako nagsulat tungkol sa mga gawain mo na naging chismis sa buong kabisera dahil sa ginawa mo. Sapat na ang pagpapakumbaba ko sa'yo. Kung hindi, ngayong pagkakataon, hindi na ito siguro ang huling pagkakataon na ikaw ay kinainisan. Ikaw, akala mo ba magpapatuloy ka pa sa pagiging mayabang? Lutinglan, sasabihin ko sa'yo, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, maaari kong pag-isipang muli ang ating kasunduan upang tanggapin ka sa aming tahanan bilang Kerida. Nababaliw ka na ba? Masyado ba kitang iginagalang, ha? Binibining Shen, huwag kang magmadali. Nandito pa ang emperador. Hinugot mo pa ang iyong espada sa harapan pa ng trono, Shen Tiangco. Hindi ito normal. Ano ba talaga ang binabalak ninyo? Tinglan, huwag kang magpakawalang galang. Itay, ano ba ang sinasabi mo? Humingi ka ng tawad kay Binibining Shen at Kapitan Yun. Sa huli, ang biyenan ay pinili na paniwalaan ang kanyang kabit. Ang mga lalaki. Kaunting laro na may halong kalasingan ang nagpapasaya sa iyo. Lujenye, gago ka. Narito na ang kamahalan, si Prinsipe Huay. Hindi ba't inutusan kita na ikulong ka? Sino ang may lakas ng loob na magpalaya sa iyo mula sa bilangguan? Gusto ko lang sana uminom ng ilang baso kasama ang aking ama. Yun lang. May lakas ka pa ng loob na sumuway sa utos ng emperador? Sumuway sa utos. Ano naman? Mukhang sawang-sawa na sa buhay ang Prinsipe Huay at gusto niyang humarap kay Prinsipe Yan. Galit na galit ang emperador at may lakas ka pa ng loob na umiwas. Sa paningin mo, meron ka pa bang emperador o wala? Dati masyadong mataas ang tingin ko sa'yo. Kaya ako napasunod sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang balak mo? Ama, wala kang awa. Huwag kang magalit kung wala akong katapatan. Walang kakayahan at kabutihan ng prinsipe na tagapagmana. Dahil lang siya ang panganay. Ikaw ang gumawa sa kanya bilang prinsipe na tagapagmana. At kahit anong pagsisikap ang gawin ko, hindi ako maaaring maging isang prinsipeng walang silbi sa tabi niya. Dahil ba sa aking ina, mahirap lang ba ang pinanggalingan niya? Saan mo nakuha yan? Anong ginawa mo sa prinsipe na tagapagmana? Anong silbi ng pag-iwan sa isang walang kakayahan, ama? Noon hindi ba't dahil nabigo ka sa kakayahan niya na ako ang itinaas mo? Paano naging napakaganda ng resulta ng trabahong ito sa akin na ama ito ay takot? Takot? Kailangan ba kitang katakutan? Nakakatawa. Sa tingin ko lang, hindi maganda ang intensyon mo. Nakatuon ka lang sa pagiging tagapagmana at politika. Gusto ko lang sana bigyan ka ng babala. Masamang hangarin? Gusto kong maging prinsipe na tagapagmana. Masama na ba yon? Napakalaking biro yan. Anong ginawa mo sa prinsipe na tagapagmana? Tinutulungan ko lang ang aking ama na ayusin ang isang nakabinding usapin. Hindi ba't totoo na ang aking ama na gustong patalsikin ang prinsipe mula pa noon pero natatakot lang siya sa ang kapangyarihan ng pamilya ng emperatrice? Nakikipagsabwatan ka para patayin ang prinsipe? Walang kakayahan ng prinsipe. Ano ang masama kung patayin ko siya? Kung hindi ka naging napakalupit sa akin, paano ako makakarating sa ganitong kalagayan ngayon? Matindi ang iyong puso at napakalupit. Hindi ka karapat-dapat maging isang mabuting pinuno. Ako ba ang malupit? Nahulog ako sa ganitong sitwasyon dahil ikaw ang nagtulak sa akin dito. Ano ang balak mo? Mga bantay! Lasing ang aking ama. Pakiusap ama, magpahinga na po kayo sa palasyo ng Changqing. Sinusubukan mo bang maghimagsik? Hindi makatarungan ng prinsipe. Ano ang masama kung maghimagsik ako? Mga bantay, hulihin ang taksil na ito. Mga gwardiya, mga bantay. Hindi mo ba ako narinig? Shen Tiangco, hindi mo sinunod ang aking utos. Tumigil ka sa pagsigaw. Mga bantay. Ihatid ang emperador pabalik sa palasyo ng Changqing. Opo. Pakiusap po inyong kamahalan.
O Shen ko, ang tapang mo naman. Ang lakas ng loob mong tulungan si Prinsipe Huai sa paghihimagsik? Ama, wala kang kakayahan, kaya huwag mong sisihin ang mga sundalo sa pagpili ng isang mas karapat-dapat na pinuno. Bumalik ka na agad sa palasyo ng Changking. Naghanda ako ng sabaw para sa iyong hangover. Inumin mo itong sabaw para sa iyong hangover at yumao ng mapayapa. Ang lakas ng loob mong lagyan ng lason ang aking alak? Dalhin siya. Isang emperador na napakahina na nagpapadala sa pagmamanipula, ang baho. Kagabi dakong huli inanunsyo na ang utos para magtungo sa digmaan. Parang may kakaiba pa rin. Hindi totoo, sa totoo lang wala kami noon sa larangan ng digmaan. Ano yung nangyayari? Kakaiba. Hintayin natin kung ano ang mangyayari. Huwag kang magmadali. Sa ngayon, pareho ang emperador at ang prinsipe ng korona ay bigla ang namatay. Ako, ang hari, ang aako sa trono. Sino sa inyo ang tutol? Lahat tayo ay bumubunyi sa pag-akyat sa trono ni Prinsipe Huai. Ngayong gabi, kung kayong lahat ay pipili ng isang pantas na pinuno, ako ang hari ay nangangako makakalabas kayo ng bulwagan ng ligtas. Kung merong may tutol, huwag ninyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Pamatay hari at paghihimagsik iyan, hindi ka namin kikilalanin. Masama ito. Anong nangyayari? Song Chingge, kahit hindi ko alam saan mo natutunan ang mga maruming laro na ito, ngunit isang pulbos na pampatunaw lamang at kahit gaano kalalim ang kapangyarihan mo, hindi mo magagamit ang iyong lakas. Ngayon ako ay nababahala. Hindi ka pani-paniwala na nahulog kayo sa bitag ni Yunchi. Mga baliw sila. Mga baliw kayong lahat. May iba pa bang gustong magsalita? Paano kaya hindi nila matanggap ang kanilang kapalaran kahit sa bingit ng kamatayan? Bakit hindi na lang tanggapin ang kapalaran kapag harap-harapan na ang kamatayan? Ang aming pamilyang Lu, hindi siya kailanman luluhod sa harap ninyo, mga hamak. Bitawan ninyo ako, bitawan ninyo ako. Yung si may oras ka pang huminto ngayon, hindi pa huli ang lahat para bumalik sa tamang landas. Nakakatawa, kapag opisyal nang umakyat sa trono ang kanyang kamahalan, ako ang magiging emperatris. Paano ako makakahinto ngayon? Sa araw na siya ay umakyat sa trono, ang una mong papatayin ikaw. Alam mo ang napakarami niyang sikreto at ang maraming bagay na hindi niya maipapakita sa publiko. Akala mo ba'y hahayaan kanyang mabuhay? Imposible. Hindi ako gaganyanin ng kanyang kamahalan. Naiinggit ka lang sa akin. Hindi na maitatama. Ginoong Lu, hindi ba't kayo'y nasa maling lugar? Lagi naman akong nasa lugar na dapat kong naroon. Baka nagkaroon ng konsensya ang matandang iyon. Ginoong Lu, nakalimutan mo na ba ang mga nakaraang araw at ang ating alyansa? Siyempre naalala ko. Panloloko lang yon. Binata, marami ka pang dapat matutunan. Ikaw? Ang pamilya Lu ay hindi nakikilala ang mabuti sa masama. Patayin na lang sila. Kung maglakas loob kayong gumawa ng kaguluhan sa amin, hindi kayo pababayaan ni Ting Yuan na makatakas. Lu Tingyuan, pumunta ka sa Timog, bumalik ka pagkatanggap ng balita, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw. Sa panahong iyon, ang buong kabisera ay magiging nasa ating bulsa, hindi makakapasok sa lungsod si Lu Tingyuan. Titingnan ko kung sino ang maglakas loob. Kuya? Kuya, nakabalik ka na. Lu Tingyuan, bakit ka nakabalik? Paano nangyari iyon? Hindi ka ba nasa Timog? Paano ka nakabalik ng napakabilis? Buti na lang at walang nangyaring masama. Pero ano naman kung nakabalik ka? Ngayon ang emperador at ang prinsipe ng korona ay patay na. Sino nagsabing patay na ako? Ikaw, hindi ka patay.
Hindi ba't binigyan na kita ng alak na may lason? Naiintindihan ko. Simula nang ilunsad mo ang kampanyang militar, ang lahat ng ito ay isang pinagkasunduang pagtatanghal lamang ni Luting Yuan at ng emperador. Hindi kailanman pumunta sa timog si Luting Yuan at ang emperador, syempre, hindi ako nasumuko ng ganun kadali. Sa isang hakbang na ito, nakamit nila ang dalawang layunin. Ganap nilang ibinagsak ang prinsipe ng korona nang hindi nakakakuha ng reputasyon bilang mabagsik. Dagdag pa, hinimok nila si Haring Huay na isugal ang lahat. At nahuli nila ang lahat ng mga rebelde ni Haring Huay ng isang bagsakan lamang. Tatay, mahirap siguro yon para sa iyo. Mabuti at nakabalik ka. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Panginoong Lu, ano ang ibig mong sabihin? Tatay, kapag ako ay lumaban sa digmaan, nakikiusap ako na ipaalam ninyo kay Prinsipe Huway kaagad. Bakit ganoon? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Tatay, handa ka nga bang isugal ito? Katapatan sa bansa at pamilya, mga bagay sa puso. Alam ko kung alin ang mas mahalaga. Malinaw kong nakikilala ang pagkakaiba. Dagdag pa sa tulong ni Song Chingge, malinaw kong nakikita ang mga kasinungalingan ni Chingching at ng kanyang ina. Umalis kang panatag, sisiguraduhin kong maayos na matatapos ang lahat para sa iyo. Kung hindi dahil sa paulit-ulit kong paggarantiya-garantiya para sa inyo na si Ting Yuan ay pumunta sa Nanjing, baka hindi sana kayo kumilos ng padalos-dalos at hindi sana ganun kaayos ang nangyari ngayong gabi. Ikaw, nangahas kang lokohin ako? Tawagin ninyo sila, hulihin ang taong ito. Huwag mo akong hawakan. Bakit ang pulse ay sobrang unstable? Ang antidote para sa poison huwagusan. Hindi ba niya kinain na? Ang poison na ito ay hindi makakapinsala sa akin ng malaki. Simple lang, hindi ako makakagawa. Gamitin ang magic sa loob ng kalahating araw. Bakit ganito? Nasa countryside ako nitong mga nakaraang araw. Palagi kong naririnig na may mga taong sobrang sentimental. Hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Sino? Siguradong hindi ako. Ako, kinakain ko lahat ng masaya. Sige. Ako yon, absent ako nitong mga nakaraang araw. Palagi kong iniisip ang isang tao. Kanino iniisip mo yun, Shi? Kaya natatakot kang magbigay ng puso mo ng walang saysay. Natatakot ako na hindi ako makalagpas sa gabi na ito. Huwag kang magpanggap na hindi mo naiintindihan. Yung si at ako palagi naming walang malay. Ang puso ko ay para lang sa isang tao. Ang feelings ko ay para lang sa iyo. Madam, ang hurno para sa pag-purify ng ginto ay handa na. Nasa kwarto ng bahay ng mga Lu. Ang madam at ako, magkasama tayong pupunta. Tara na. Ang madam ay iniisip lang ang paggawa ng mga pills. Ang paggawa ng dagdag na bagay ay hindi rin masama.